So, yun. So, ang title po pala natin ay Gaano po ba kasama ang tao? Yan. So, yun po. Gaano po ba kasama ang tao? Yan. So, basahin po natin sa Bible, syempre. Bible po, no? So, Romans chapter 5, verse 12. No, Romans chapter 5 po, verse 12. Ito po sabi ng Bible. Wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Yan po sabi ng Bible. Dahil sa isang tao po, pumasok yung kasalanan sa mundo, no? Sino po yung isang tao na to? Adam to, no? Adam tuloy, sorry po, no? Adam, no? Yung tao na yun, no? Si Adam tsaka si Eve, yung isang tao na yun, no? So, dun pumasok yung kasalanan, no? At sabi din ng verse, yung kamatayan ay dumating dahil sa kasalanan, no? And then, yung kamatayan napasa sa lahat ng tao. Kasunod, for that all have sinned, ang lahat ay nagkasala. So yung kasalanan, minanang kasalanan po galing kay Adan Eva. Pasa-pasa na. Doon ang galing po yung kasalanan kay Adan, napasa-pasa na sa lahat ng tao. So ang tao ay born evil, born sinners, wicked, no? Yun yung natin, yung kaganina ng title, no, na binanggit ko sa inyo. Ganun kasama tayo mga tao, born evil, no? Wicked sinners. Sabi ng Bible po, no? Yun yung minana nating kasalanan, identity. Dahil kay Adan, no? So yun yung minanang kasalanan. So pasa-pasa. So ganun katindi yung kasalanan. Kaya mapapansin nyo, ang titindi ng kasalanan kasamaan ng tao, no? Sobra, ang dami, iba-iba. So ito yung dahilan, minanang kasalanan. Kumbaga yung inaaksyon ng tao na ginagawa nilang kasalanan, yun lang po ay yung result na bunga nung, kumbaga yung mga action kasalanan ginagawa natin, no? Yun lang po yung result, bunga. Pero yung pinakapuno talaga, born wicked, simple sinner tayo. Kaya ang pinuproduce natin bunga ay kasalanan, kasamaan. Kasi yung identity natin, minanang kasalanan kaya Adan and Eva. So ganun tayo katindi kasama. Alam ko naman po mga viewers, ang dami kayo nakikita ang kasalanan, kasamaan, iba-iba. Yun po ang dahilan, minanang kasalanan kaya Adan and Eva. So tayo po mismo yung kasalanan, no? Tayo po mismo yung kasalanan. Born wicked, evil, sinful nature. Sabi din po yung kay David sa Psalms 51, pag binasa nyo. Sinipin ako sa bahay bata ng aking ina, na sinipin ako sa kasalanan. No, ganun. Siya ay born this way, sinner, wicked. Yun yung pinapakita doon ni David. Sinipin ako sa kasalanan, iniquity. So makikita nyo din sa Jeremiah 17:9 kung gaano katindi kasama ang puso ng tao. Sabi doon, the heart is deceitful above all things, desperately wicked, who can know it? So sinabi ng Bible, sobrang sama ng puso ng tao at desperately wicked. Yun. So yung puso natin sobrang sama nito. At sino nakakaalam? So ganun katindi ang kasalanan, kasama ng puso ng tao, no? Born wicked talaga, simple nature, sinners. Sobrang tinding masama. Kumbaga, tayo mismo yung kasalanan. So yun po, ganun tayo katindi kasama po. Talagang yun, born this way, wicked, no? So yun po yung identity natin, ganun tayo kasama.
mapapansin nyo bakit daming kasamaan, yun po ang dahilan. Ano? So, yun po sabi ng Bible, no? So, ngayon, doon naman po tayo sa Hebrews 10:14, no? Ito naman din po yung isang identity pa. Ito, kung kaganina yung binasa natin, identity natin ay si Adam na born sinners tayo, yun ang identity natin. Ngayon, yung isang identity naman, si Christ perfect. Walang kasalanan. Yun naman yung isang identity. So, ito yon. Hebrews 10:14. Sabi po dito, for by one offering. Sino po yung one offering na to? Walang iba po, si Jesus Christ. At Jesus Christ paid our sins by His blood. At Jesus Christ died on the cross and buried, no? Kasi binayaran niya yung ating kasalanan ng dugo niya. At muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, no? Para sa ating katuwiran, righteousness. Ayan. Kaya siya muling nabuhay, no? At sabi ng verse, He hath perfected forever them that are sanctified. Yun. So mga viewers, ina-accept nyo po ba yung Hebrews 10:14, yung one offering po na si Jesus Christ? Binayaran niya ating kasalanan ng dugo niya, past, future, and presence. Ina-accept niyo po ba yun ng buong puso? At nagbibilib po ba kayo, ina-accept niyo ng buong puso na perfect na kayo forever at sanctified at righteous na at wala ng kasalanan at tinubos na ng Panginoon Jesus sa lahat ng ating kasalanan at pinatawad na? Ina-accept niyo po ba yun? Kung ina-accept niyo po yun, ito yung ng Panginoon sa atin, perfect na tayo at wala ng kasalanan, righteous na. Ganun na siya kadali. Saved na tayo because of the blood of Jesus and gospel of the Lord Jesus that saved us. Ganun siya kadali, yung kaligtasan. So, ang mangyayari dyan, napalitan na yung identity mo ng bago. Ang identity mo na ngayon ay si Christ. Perfect ka na at wala ka ng kasalanan. Righteous na tuwid ka na, pinatawad mo ng Diyos at tinubos sa lahat ng kasalanan mo dahil sa dugo ng Panginoon Jesus. Dahil sa gospel ng Panginoon Jesus, kaya tayo naligtas. Yun po yun. Yung gospel. At saved na. Ano lang? Perfect na. Ina-accept nyo yan, yun yung identity natin. Christ na, perfect. Ganun siya po kadali ang kaligtasan. Simple. Hindi siya mahirap. So, nasa sa inyo na lang mga viewers. I-accept nyo pa rin ba yung identity nyo na sinner? O i-accept nyo, magbibilib kayo na saved na kayo because of the gospel of the Lord Jesus? Sa death, burial, and resurrection niya. Finish work gawa niya. Kaya tayo naligtas. At perfect righteous na tayo. Forever. At sanctified. Forever. At wala ng kasalanan. Saved na. Tinubos na ng Panginoon Jesus. Pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. So yun yan. Yun ang gospel. Saved na tayo. Ganun na siya kadali. Hindi siya mahirap. I-accept nyo lang. Diba? Yun yung new identity natin. So, yun lang po. Ano siya kadali ang mensahe ng kaligtasan. I-accept nyo lang. Nasa inyo po kung sino sa dalawang i-accept nyo. Yung sinner pa rin ba? O ina-accept nyo perfect na kayo? Because of Jesus Christ's blood. Ako po, ina-accept ko siyempre si Jesus Christ. Perfect na ako because of His blood. At saved na ako. Yun ang believe ko. Believe ko, saved na ako dahil sa gospel ng Panginoon Jesus. Naligtas na ako. Amen. Yun lang. Ano na siya kadali mga viewers ng kaligtasan. Huwag niyong pahirapan. Huwag niyong unawain. Huwag niyong arukin. Huwag. Ang totoong repentance po ay distrust your thoughts, distrust your feelings, emotions. Bagay deny mo yung sarili mo. And back to the Word of God. Kung anong sinabi ng Diyos sa Bible,
Tanggapin mo, believe ka. I-accept mo. Trust mo. Kung sinabi ni God dito sa Hebrews 10:14, na perfect ka na, righteous forever, at sanctified, wala ng kasalanan, through the blood of Jesus, i-accept mo yun. Ako, ina-accept ko po yun ng buong puso, 100%. Ganun lang siya kadali. I-accept nyo. Naligtas na kayo dahil sa blood ng Panginoon Jesus. Wala nang kahirap-hirap. Ganun lang po ang true repentance and faith toward Jesus. Back to the Word of God. No, distrust your thoughts and mind and feelings in your hearts. Kasi deceitful to. Mada ito. Pag sinunod nyo yung sarili nyo, sigurado po, dadaling kayo nito sa distraction. So, ang sundin nyo po, pagtiwalaan nyo po yung salita lang ng Diyos. Doon lang kayo. So, God bless you po. So, huwag niyong kakalimutan pong i-like and share and subscribe ang ating channel dito sa YouTube. God bless you. Bye-bye.